Hello, ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Salamat, Tita AM ha. Ang sarap nitong fruit salad na ginawa mo. Oo nga, Tita AM. Buti naman nagustuhan nyo. Pero ano tong kulay puting prutas? Natadiko ko ba to? Hindi. Kaong yan. Nakita ko kasi yan sa grocery store kaya naisipan kong ihalo sa salad. Ngayon ko lang po narinig ang kaong. Ano po yun? Ang kaong ay isang uri ng prutas na hugis buto. Madalas itong katabi ng nata de coco sa pamilihan. Speaking of kaong, nagbabasa kasi ako lately tungkol sa underutilized crops. Gusto ko silang isama sa recipes ko. Underutilized crops? Ito yung mga halaman o prutas na hindi natin nabibigyan pansin kahit na marami itong benefits sa kalusugan at pwedeng pagkakitaan. Alam nyo ba? Isa kasi tayo sa may richest biodiversity sa buong mundo. Sa fruits and nuts pa lang, meron na tayong 400 species. Kaso, karamihan dito ay itinatanim lang sa bakuran at hindi sa malalaking taniman. May ilan akong halimbawa ng underutilized crops na magandang makilala nyo din. Itong kaong halimbawa, isa yan sa nuts natin. Masarap na sangkap sa fruit salad ang bunga niyan. At hindi lang yun, ang dagta naman ng sanga nito ay ginagawang alak, suka, matamis na syrup o kaya ay brown sugar. Ang syrup at brown sugar mula sa kaong ay may lower glycemic index. In short, mas healthy ito kaysa sa white sugar na kadalasan nating ginagamit. Ang galing! O diba? Ito isa pa. Nakita ko rin tong mukhang strawberries na maliliit. Yan ang Philippine Wild Raspberry o sampinat kung tawagin sa Dolores, Quezon. Gaya ng strawberry, ang sampinat ay masarap kainin ng sariwa. Pero kailangan itong ilagay sa refrigerator dahil mabilis itong masira. Pwede itong gawing juice, jam, or red fruit wine. Ang pula nitong kulay ay nagpapakita na ito ay rich sa antioxidants na nagbibigay proteksyon sa atin wala sa maraming sakit. Kilala na namin ang kaong at sampinit. Ano po ang ibang underutilized crops, Tita AM? Ito baka medyo familiar kayo dito. Ang passion fruit naman ay madalas makita sa Lukban, Quezon. Marami-rami na roon ang nagtatanim at nag-harvest nito para gawin itong purong juice. Sangkap kasi ang juice ng passion fruit sa kung tawagin ay 4 seasons juice. Maiangat dapat ang pag-aalaga sa passion fruit. Isa itong vine na kapag pinabayaan, pwede nitong palibutan ng isang malaking puno at magdulot ng pagkamatay ng nasabing puno. Kaya ang passion fruit ay nilalagyan ng balag upang gapangan ng halaman nito. Ito naman ang katmon. Ginagamit ang prutas nito ng mga taga-Quezon na pangpaasim sa sinigang. Pwede rin itong gawing jelly o jam na palaman sa tinapay, cake at tart. At hindi lang yan, ginagawa ring juice ang prutas nito. Ang nilagang prutas naman ng katmon ay ginagamit na panggamot sa ubo at sipon. At nalaman kong nung unang panahon pala, ginagamit ang balat ng katmon fruit na shampoo at conditioner. Naglalabas kasi ito ng oily substance na kapag piniga sa tubig ay pwedeng gamiting natural shampoo and conditioner. Ang kahoy naman ng katmon tree ay natural na makintab, kaya paborito itong gamiting pangsahig sa mga bahay noon. Napakaganda rin ang bulaklak ng katmon. Ginagamit din ito sa urban planning ng ilang syudad sa bansa dahil sa laki at kulay nitong napakaputi. May 4 na tayong bagong crops na natutunan. Ang kaong, sampinit, passion fruit at katmon. May isa pa. Ito ang noni. Medyo notorious ito dahil sa amoy niyang di kaaya-aya. Pero gamit ang tamang teknolohiya upang gawin itong inumin ay napakaraming nutrients and anti-cancer properties ang meron ito. Sikat ang noni health drink sa mga bansang Korea, Japan at Pacific Islands. Ang sapal ng prutas nito ay ginagawang sabon, ang tuyong prutas naman ay ginagawang tea at ang buto nito ay ginagawang kape.
Napakarami palang benepisyo ng mga prutas at halamang binanggit mo, Tita AM. Totoo yan. Pero, bago natin malimutan, ano ulit yung mga nabanggit kong underutilized crops? Kaong, sampinit, passion fruit, katmon, at noni. Very good! Bukod sa health benefits, nagbibigay rin sila ng trabaho at kita. Maraming tao ang nasa likod nito, mula sa pag-ani, pagproseso, pag-distribute at pagbibenta ng mga produkto mula sa mga nabanggit kong underutilized crops. Isa pa, maganda rin na dumadami ang mga crops na ginagamit natin para sa iba't ibang mga bagay. Mas marami tayong food options. Pero kung marami pala silang gamit at benefits, bakit hindi natin sila masyadong nakikita sa tindahan? Una, ang underutilized crops ay niche crops na ang ibig sabihin ay pili lang ang mga lugar kung saan sila tumutubo. At ilan lang ang kusang nagtatanim at nag-aalaga ng mga ito. Kalimitan, hindi malawak ang taniman ng underutilized crops. Ang iba ay nasa likod ng bahay, kabundukan o kaya'y nasa loob ng mga kagubatan na mahirap puntahan. Pangalawa, hindi biro ang pag-process ng mga crops na ito. Kailangan maglaan dito ng kapital at makinarya sa pag-process at package ng mga produkto. May underutilized crops na pwedeng kainin ng sariwa. At meron ding kinakailangan munang dumaan sa food processing bago maibenta sa tindahan. Sa ngayon, kaunti lang ang may kakahayang mag-process ng mga ito. Kailangan ding suriing mabuti ng government regulators para masiguradong safe kainin ang mga produktong mula dito. Pangatlo, marami pa tayong dapat matutunan sa pagtatanim, pagpapalago at pag-aalaga ng underutilized crops. Kailangan magtulungan ng ating magsasaka, mga lokal na business people, mga siyentista at ang gobyerno. Una, upang magkaroon ng additional research tungkol sa mga underutilized crops. Maganda rin na mabigyan ng financial support at training ang mga interesadong magpalago ng mga halamang ito at ang mga local businesses na paggawa sa iba't ibang produkto mula sa nasabing crops. Bilib ako sa mga nangangalaga ng mga underutilized crops at entrepreneurs natin na hindi nagsasawa na mag-isip at gumawa ng mga bagong produkto. Dapat ding mapalakas ang promotion para sa kaong, sampinit, passion fruit, katmon at noni. Hindi tataas ang demand sa mga produktong mula rito kung hindi sila kilala ng mga consumers. Ganun pala yun. Ang dami kong natutunan. Nakakabusog. Hindi lang ang salad ni Tita AM, kung hindi yung lesson pa tungkol sa mga underutilized crops. Salamat, Tita AM! Nako, walang anuman. Sige na, kumuha pa kayo ng salad.